Pananambahan sa pakikipagtulungan ng Marikina Christian Fellowship at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Tayo po tayong lahat at handugan po natin ng masigabong palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Ang teksto po nating binasa, mga kapatid, ay may tuturing nating nag-intriga somehow. Kakaiba po ang dating sa atin ito, no? Kasi doon sa pagkamatay ng ating Panginoon Jesus, abay meron pong pangyaring kakaiba po doon, kaya yun po ang ating pangunang titingnan. It may raise more questions than answers. Pero alam niyo po, ang naka-highlight sa likod ng kwento na yun, ng pangyayari na yun, isang tinitiyak, isang bagay ang tinitiyak niya. Totoo po ang muling pagkabuhay. Hindi yung pantasya, hindi po yung katang-isip ng mga sumulat ng Banal na Kasulatan, both Old and New Testaments, kundi isa pong katotohanan at siya pong ipinahayag, yung muling pagkabuhay. At yung pong mga talatang ito ay nagbibigay pruweba sa bagay na yan. At mga kapatid, isa po ito sa yung bang mga kawing-kawing o kabit-kabit na mga pangyayari sa ating tinatawag na pinag-uusapan, second coming of the Lord Jesus Christ. But ulitin lang po natin, mga kapatid ko sa Panginoon, bakit natin pinag-uusapan ang napakahalagang paksang ito, the second coming of the Lord Jesus Christ? With urgency, with the watchful spirit, yung meron kang alam at nakahanda ka. At yung pong isang segment, isang bahagi po ng kahandaan natin, yung tugon natin sa mga pinag-aaral natin ito bilang mga Kristiyano, buhay kabanalan. Hindi po tayo masisihan lamang ng ating pahayahay na buhay habang nakikita natin ang mga senyales sa ating kapaligiran, sa buong mundong ginagalaw natin, sa nakikita ng ating mga mata o nahayag po sa kasulatan matagal ng panahon na naisulat. Buhay kabanalan. At yung pong pinakatema nga natin, mga talatang gagabay sa atin sa talakayang ito for the whole year ng holiness, ay yung sinabi ni Apostol Pedro nga po, na tayo po ay yamang alam daw natin, at yung pinag-aaralan nga po natin, mga kapatid, yamang alam daw po natin, ganito mangyayari sa mundong ibabaw sa pagdating ng wakas ng panahon. Abay, sabi niya, kailangan alam natin ang ating posisyon. Mabuhay tayo na may kabanalan, living godly and holy lives. At sabi niya doon sa unang sulat niya, 1 Peter chapter 1, 13 and 15, abay, siya ika na tumawag sa inyo ay banal, kayo din ay magpakabanal. At pagka po sa mga pagtalaka natin sa likod ng pulpito ng Diyos, yan po ang ating mga pinapaksa. And then, pagka po Biyernes sa TGIF ay tungkol sa Holy Spirit of God. Anong kinalaman, anong kaugnayan ng Banal na Espiritu sa ating pinapaksang ito ng kabanalan, buhay kabanalan, Holy Spirit. Siya nga po pala, mayroong paanyaya tayo sa ating TGIF. Naku, napakasarap po makinig ng mga pagpapasalamat, pagpupuri sa Panginoon sa mga pagsagot niya sa mga panalangin. Mga kapatiran natin, tumatayo po dito sa harapan, sineshare nila kung anong ginagawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Dumalo po tayo, mga kapatid. Subukan po natin at talagang pagka po kayo nakarinig ng mga patutong ito, ay one day or one Friday night, kayo rin makikitang tatayo dito at magpapasalamat sa Panginoon. Mabuti po ang ating Diyos. Hallelujah.
Now, balik po tayo sa eksena sa Matthew 27. Ikabit po natin doon sa usapang muling pagkabuhay yung kamatayan. At ang nire-record po dito sa Matthew 27, yung pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. At bago po siya ikangay ililibing, kaya sinama natin yung verses 57 and 58 dahil sa lumapit po sa kinaukulan yung si Jose na taga Arimatea at tila sa ibang records kasama po si Nicodemo, hiningi nila na ipaubaya sa kanila yung pag-asikaso sa bangkay ng ating Panginoon Hesus na namatay, nakabawi-bawi doon sa krus. Ano po yun araw ng Sabat, walang paggawa, So, mangyayari po, bago dumating yung pista ng Hudyo na ganon, marapat na may libing na po. Or else, may iwan po doon sa pagkakabaybay niya sa krus, alin lang po sa dalawang gagawin. Either, yung pumbangkay o yung namatay doon sa pagkapako sa krus, ay hayaan na lang po doon, kakainin na lang ng mga ibon na kumakain po ng mga corpse. And then, or bababa nga po nila, pero itatapon po sa kung tamang paglalarawan, payatas. Sa mga basurahan po, Kasi ganun po ang tingin doon sa mga pinapako sa krus, yagit ng lipunan. So, kamatayan. Kasi after all, wala naman pong pag-usapang pagkabuhay na muli or muling pagkabuhay kung walang kamatayan in the first place. Now, eto po ang maganda rito mga kapatid. Sa pangyayaring ito pong nire-record dito, theologically speaking, ay isa pong pagtitiyak at katatagan ng doktrinang pagkamatay ni Lord Jesus para sa ating kasalanan. Kasi po, ito yung nagkukumpleto, pupuno nung mensahe ng kaligtasan, gospel. Gospel, good news, evangelion. At doon sa unang Korinto, kabanatang 15, unang mga talata, inihahayag po na Apostol Pablo, yung daw ikang kanyang tinanggap na mensahe, di po ba, alam natin kwento niya ng pagkaligtas. Yun daw pong tinanggap niya mensahe, kanya pong ipinapaabot sa iba. Nag-mission siya. Meron siyang grupo na binubuo, patapos layag dito, layag doon, at nangangaral po ng tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. At yun po yung nirecord niya sa 1 Corinthians 15, mula sa verse 1 hanggang 4, kung di ako nagkakamali, ang summary statement po ng gospel na si Jesucristo ay namatay, inilibing, nabuhay na maguli, pagdating ng 3 araw, pagkatapos po ay umakyat, and then nangako nga pong babalik. Yung pong kabuuan, kaganapan na pagkakumpleto ng mabuting balita, including resurrection. Dito po sa tala ng kanyang pagkamatay, meron po 3 miracles na magkasama pong nangyari. Tingnan po natin mga kapatid. Yung sa Matthew 27. At ang sabi po rito, mula dito sa verse 51. Kasama natin ang 50. And when Jesus had cried out again in a loud voice, He gave up His spirit. Ibig sabihin, namatay na po siya. Okay? Now, sa eksena pong yun, kasunod na talata. At that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. Sa templo po, mga kapatid, 3 parte yung templo. Merong outer court or court of the Gentiles, ibig sabihin panglahatan po ito, pwedeng pumasok hanggang doon. Tapos meron po tinatawag na holy place. And then most holy. Ang laman po ng most holy, yung ark, tapos iba pa pong mga bagay na nakapalob doon. Pero yung po'y nahahati ng kurtina. At nung mamatay po ang Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, nahapak yung kurtina na yun. Yung po yung una sinasabi niya, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. Ikalawa po, ang sabi pang patuloy dito sa ating talata, the earth shook and the rocks split. Nagkaroon ng earthquake. Nagkaroon ng earthquake.
Pagkatapos po, verse 52, the tombs broke open and the bodies of many holy people who had died were raised to life. Who had died and were raised to life. Tatlong bagay po. Now, highly symbolical itong mga laman ng talatang ito, mga kapatid. Meron po siyang kahulugan na dapat maintindihan ng mga nag-aaral ng kasulatan na may kaugnayan nga po sa kaligtasan dulot ng pagkabayubay sa krus ng ating Panginoon Kristo. Halimbawa, yung pagkahapak po ng kortina sa templo, ang pinapakita po rito, mga kapatid, ay ang katotohanan na tambuhay. Sino man di makaparoon sa maliban sa akin. So malinaw po, yung pagkahapak ng kortina doon sa templo, sa kanyang pagkamatay, nagpapahayag po, nahawi na, nabuksan na yung daan o paraan patungo sa Diyos. At mga kapatid, isang napakahalagang biyaya mula sa ating Diyos ang katotohanan na yun. Or else, wala tayo dito. Hindi natin gagawin na magsama-sama sasamba sa Kanya dahil po hindi natin alam na ganun pala yun. But in as much as tinanggap natin yung katotohanan na yun at nasa sa ating mga puso na siya pong nagdidikta ng pagbabago ng ating buhay sa araw-araw na ito, na sa mundong ito, mga kapatid ko sa Panginoon, we simply express our appreciation to that grace na inihag po ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo ng kanyang anak ay mamatay doon. At pagkatapos po ay pagdating ng katlong araw na buhay na maguli. Yung pangalawa naman po na sabi, the earth shook and the rocks split. Nagkaroon ng earthquake, ay mga kapatid, ay nagpapahayag po naman yun ng pangalawang katotohanan na ang tinutukoy po, mga kapatid ko sa Panginoon, ay yung pagkabukas po o pagkabuka ng lupa. Pagkatapos po sabi, the bodies of many people who had died were raised to life. Tangi sa paraan ng krus ng Kalbaryo. Di po ba, nahawi na yung daan patungo sa Diyos. At pagkatapos po, yung ikangay patay na sa kasalanan, sa kanilang pagkakaugnay kay Kristo ay nabuhay na muli, so to speak. So meron pong kabuluhan yan. Naalala nyo sa Lumang Tipan, sa panahon ni Moises, doon sa bundok ng Sinai, bago po ibigay ng Panginoon ng 10 utos, ay nagkaroon po ng pagyayanig. Pagkatapos po, alam natin ang nangyari na pinahayag po ang kaluwalhatian ng Diyos at doon sa paraan ng paghayag ng kanyang utos o kautusan, nagsasabi po na buo doon ang isang covenant relationship between God and Israel, His people, chosen people. At sa mga nakarampong mensahe, ating narinig po yung tungkol sa prophecia, tungkol sa Israel. At alam nyo, with all practicality, I must say, minsan ay napapadalawang isip ako sa aking pananalangin pagdating sa halimbawa, giyera ng Hamas laban sa Israel hanggang ngayon. Maano po humihingi ng panandiliang truce ang Hamas na ceasefire muna tayo Israel. Ayaw ng Israel. Kasi po pwede masamantala naman ng mga Hamas na naman yun, pero ang bargaining table po nakabukas para sa palitan ng mga prisoners. Ang hinihingi po ng Israel, yung lahat ng mga Israel na binihag ng Hamas, palayain. Tsaka lang titigil. Pero sa akin panalangin, considering the possibility na hindi po yata bagay na ipanalangin matapos na yung giyera. Kasi po lagi naman may giyera. Ayon sa ating pag-aaral dito sa salita ng Diyos. Giyera dito, sabi nga po palalapa yan. Mas dapat nating ipanalangin ay yung sa gitna po ng mga gusot at problemang ito ng mundo, patuloy pa rin po makilala ang Panginoon Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas ng sanglibutan. Now,
Yun po yung pangalawa. Ang pangatlo, ang sabi po, many holy people who had died were raised to life. Binuhay na muli. Hindi man po tinukoy eksaktamente kung sino itong mga tinawag nilang many holy people at na ika nga po yung nabuhay na muli. At saka yung idea po na ikinakabit kasi natin lagi sa pag-aaral tungkol sa resurrection at the second coming of the Lord Jesus Christ, yung mangyayari sa mga huling araw. Yung paminsan na tingin natin na biglang mangyayari sa dulo nitong panahong ito. Samantala, makita po natin dito, pagkamatay ng Panginoong Hesus, meron daw ilan na mga many holy people na, sabi, raised to life. At ang mga theologians po natin, nag-aaral doon sa posibilidad, nagkakaroon po sila ng pagkakaiba-iba ng pananaw dito, na akala po ng iba ay yung pwedeng may kaugnayan nga sa Panginoong Hesus, nabuhay po doon, tapos nanatili po doon, tsaka lang lumabas pagkatapos na mabuhay na muli ang Panginoong Hesus doon sa kanyang pagkamatay naman bago sila pumasok sa Jerusalem. Pero meron pong mas matagal o mas malayong pakahulugan po doon. Tanda po natin katotohanan ito. Kapag ikaw ay kumilala kay Kristo, at that moment, naugnay ka na kay Kristo. And at that moment, sa pagkakaunay mo na kay Kristo, pwede nang mangyari sa kanyang takdang panahon yung pagkabuhay na muli. Darating at darating po tayo diyan, mga kapatid. So ito po yung tatlong bagay na merong kahulugan po, kaugnayan doon sa misyon ng ating Panginoon Hesus dito sa lupa. Ito pong pangatlong bagay na to nagpapatunay na dinaig ni Lord ang kamatayan. At yung pong pinatutuhanan din naman ni Apostol Pablo sa unang Korinto 15. O death, where is your sting? O death, nasaan yung victory mo? Sabi niya. Dinaig po ng Panginoon Hesus ang kamatayan. Kaya tinawag po siya ni Apostol Pablo sa Korinto, sa ibang mga sulat niya, sa mga Kristiyanong sa Bagong Tipan, first fruits among the dead. Ibig sabihin po, yung bang nabuhay na maguli, unang nabuhay na maguli ang ating Panginoon Hesus, sa klase ng kamatayan na hindi na po muling mamamatay pa. Halimbawa, bago siya namatay, nabuhay na maguli, di pa ba, meron tayong classic na example dyan, si Lazaro. Namatay, binuhay muli ng Panginoong Hesus, di po ba, pinuntahan siya. Tapos binuhay siya uli, pero namatay din naman. Pero kay Kristo, first fruits, ibig sabihin po nito, pangunahing katotohanan sila, tinuturo ng Biblia, first fruits among the dead, yung sinasabi pong namatay, nabuhay na muli, na hindi na mamamatay pa. At kapatid ko sa Panginoon, ito matindi para sa iyo, para sa akin. Ganon-ganon ang mangyayari sa atin. Mamamatay tayo, opo, pero bubuhayin tayo ulit. And this time, katulad niya, hindi na tayo mamamatay pa ulit. Walang hanggan na pong buhay. Praise the Lord. So, alam naman natin, even throughout history, nagkaroon po ng iba't ibang mga opinyon tungkol sa muling pagkabuhay. Sa panahon ng ating Panginoon Hesus, nung siya'y nagmi-ministeryo dito sa lupa, sa kanyang kapanahonan po, merong halos magtunggalian, magpagalingan ng mga religious sects, mga sekta ng relihiyon. Fariseo, Saduseo. Ang mga Fariseo, naniniwala po sa resurrection. Yung mga Saduseo, hindi. Yung po ang pinagkaiba nila ng mga religious leaders ng Jews. Meron po tayong tinawag, nagsimula po ito sa mga panahon ng tinatawag po nating church age, yung mga church fathers. Nagkakaiba rin po ng mga palagay. Meron pong naniniwala tungkol sa muling pagkabuhay, meron po namang hindi.
At ang malaking pinagkaiba po rito sa kanila yung merong mga church fathers tayo naniniwala na may resurrection pero yung katawang bubuhay muli ay spiritual. Hindi po physical na body. Spiritual. Hanggang sa paglawig po ng panahon sa history ng mundo, ang paniniwala ng tao tungkol sa resurrection nag-evolve din po. Dumating sa panahon po na wala daw pong resurrection. This is a thing of the past. Nagdaan na, nangyari na. Bahagi lang ito ng kasaysayan. At meron tayong halimbawa sa Bagong Tipan, sa katauhan po ni, sinulat po ito ni Pablo, si Hymenaeus at saka si Philetus. Sa 2 Timothy, sabi na, narinig natin, nabasa natin tungkol sa resurrection. Pero that's a thing of the past, sabi nila. Ang problema po, merong naliligaw pa sila, nakakapagpaligaw pa ng iba. And then came the tinatawag po na paniniwala, bunga ng mga haka-haka na to o iba-ibang mga opinion na to tungkol sa resurrection, hanggang dumating po sa punto na umiral na po yung paniniwala na annihilation. Ang annihilation, namatay ka, tapos na ang buhay mo. Hanggang doon lang. So walang pagkabuhay na maguli. Ang kahulugan ng buhay mo, ang kasaysayan ng buhay mo, dito lang. Habang may paghinga ka dito sa ibabaw ng mundo, buhay. Pagka tumigil ka ng paghinga, annihilated ka na. Mawawala ka na. Maglalaho ka na. At sa mga religious sects, yung mga sekta ng relihiyon, I hope I'm right to say, yung pong Adventism at saka yung Jehovah's Witness, yung po naniniwala sa annihilation. So sa kanilang practical na ugali sa pang-araw-araw na buhay, wala po sa mga sektang ito ay pumapayag na mapa-opera, kailangan masalinan ng dugo, hindi po sila pumapayag. Kasi nga po, hanggang dito lang ang buhay nila. So, hindi po sila nagpa-practice ng blood donor. Alright. Ano po ba ang dapat nating malaman tungkol sa muling pagkabuhay? Tingnan po natin una sa lahat, mga kapatid, yung mga katibayan sa kasulatan, scriptural proofs of resurrection, both Old and New Testaments. Meron po tayong ilang mga samples dito ng mga bahagi ng kasulatan. Unahin po natin yung sa Lumang Tipan muna. At hopefully, wala tayong... Alright, ang gawin po natin, babanggitin ko yung mga referensya per point at mag-unahan tayo ng pagbukas ng ating Bibles. At yung pungunang makakita sa referensya, tatayo at kanyang babasahin malakas. Meron ba? Subukan natin, ha? Sa malaking screen lang. Okay. Subukan po natin. Una, Job 19:25-27. Job 19:25-27. Pakibasa nga po. Isang malakas ng boses. Lakas. I know that my Redeemer lives, and that in the end he will stand upon the earth. And after my skin has been destroyed, yet in my flesh I will see God. I myself will see him with my own eyes. I, and not another. How my heart yearns within me. Wow. Tingnan po natin, ha.
Ang sabi niya, I know that my Redeemer lives. Meron po siyang kumpiyansa si Job. At ang background po nito, as far as Job was concerned, nagdadaan po sa mga dalamhati, sa mga hurts and pains, maging sa pakikitungo niya ng mga kapwa sa kanya dahil doon sa kanyang naging kalagayan. And then, malapit na siya sa yung ano bang mas popular na salita natin ngayon? Sobrang stress na siya. At parang sinasabi niya, kamatayan lang ang makapapawi nito. Gusto ko nang mamatay. Sa ganong estado, sabi niya, I know that my Redeemer lives. At tingnan niyo po yung sumusunod na mga talata. And after my skin has been destroyed. Kunwari, mamatay na siya. Yet, sabi niya, in my flesh, I will see God. At sinisuguro niya, I myself will see Him with my own eyes. I and not another. Tinitiyak niya. As far as Job was concerned, there is resurrection. Makikita niya muli ang kanyang Diyos. Bubuhayin siya muli mula sa kamatayan ng kanyang Panginoon. I know that my Redeemer lives, wika niya. Magkikita po sila. Mag-a-eyeball sila ni Lord. How do we react, mga kapatid, sa mga pinagdadaan natin sa buhay? Yung mga negatibo, yung mga pangit, yung ayaw nating maharapin. At right now, yung abang lingkod, aamin sa inyo, mga kapatid, sa kabila ng sinasabi ng aking utak, ang Diyos ko nasa likod ko. Pero may kaba. Bahagi yun ng yung pagkatao natin. Sabi ng aking doktor sa pulmo kahapon, nagpa-check up po. Sabi, natural yan, pastor. Siguro nga po, no? Kasi kung hindi ka naman kakabahan, may pakiramdam ka ba? Mas delikado naman yata yung wala ka nang maramdaman pa. Masabi ko lang, si Kuya Danny De Leon, na open heart surgery pala po siya. So, salamat doon sa ilang kwento ni Kuya Danny. Iyan po, mga kapatid. At sa sentence construction, lalo na po ito sa verse 27, I myself will see Him with my own eyes, I and not another. Sa construction po, sa Hebrew language, yung verb na to see, pagka kinabitan nyo raw po ng isang preposition sa Hebrew language na isang preposition, pinagsama nyo, ang sinasabi po nun, merong pagsisiguro, merong katiyakan, 100% na katiyakan, makikita mo ulit ang iyong Diyos. Yun ang sinasabi ni Job dito sa kanyang pagkasulat. Kahanga-hanga po. Lumang tipampayan, lumang tipampayan. Isa pa, Psalm 49:14. Tama ba? Yan, basa. Lakas ng boses nyo, Like sheep, they are what? Destined for the grave. And death will... the upright will roll over them in the morning. Now, napaka-significant po ng phrase na in the morning. Ibig sabihin daw po nito sa kaisipan ng mga Hudyo, sa pagsulat nila nitong talatang ito, ang tinutukoy po ng mga kapatid, namatay ka, pero gigising, bubuhay ka ulit. So, merong bukas, kumbaga, merong gabi, pero tiyak, may bukas, may umaga. So, ganun po yung sinasabi niya, in the morning, magkakaroon decay, magkakaroon kamatayan. Pero sabi po niya rito, in the morning. Yung po ang isa pang pagtitiyak. Idinidiin na yung matuwid po o yung may kaugnayan sa ating Panginoon, sa huli po ay magtatagumpay laban sa wicked o sa masama, sa buhay man dito sa lupa, sa kasalukuyan, o sa tinatawag po natin karaniwan, kabilang buhay. Isa pa, tingnan naman natin yung Daniel 26:19.
Daniel 26:19. Isaiah pala, Isaiah. Daniel ba sinabi ko? Bakit ba? Basa. Nabingi ako doon sa lakas. Ano po sinasabi naman dito, mga kapatid? Buong linaw po itinuturo ni Isaias ang muling pagkabuhay ng tong katawan na ito. Katawan ng mga tinubos. Tinuturo po tuwiran ni Isaias. And then sa Daniel chapter 12 verse 2, inihahayag po mga kapatid na pareho. Meron pong dalawang kapahayagan ng muling pagkabuhay. Ang isa po, sabi niya, multitudes who sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. Dito pa lang po, meron ng malinaw sa sinasabi ng kasulatan, meron pong, sabi ay yung holy divide. Ito mga matuwid, ito mga liko. Meron pong pagkabuhay muli sa mga matuwid, meron pong pagkabuhay muli sa mga liko. Depende ngayon sa iyong posisyon. Kanino ka nabibilang? Sa grupo ba ng mga matuwid o ginawang matuwid ng ating Panginoon by virtue of faith in the Lord Jesus Christ? Or yung pong grupo ng mga liko, ayaw tanggapin si Kristo na Panginoon at tagapagligtas. Tungo po yun doon sa sabi ay kapamakan. Ngayon, yan po ang ilang mga talata sa Lumang Tipan. Tingnan naman natin sa Bagong Tipan. Tatlong referensya po lamang ating titingnan dyan or tatlong aspeto. Sa Bagong Tipan, mangyayari po mga kapatid ay halimbawa sa Matthew 16:21 verses chapter 17:23 tsaka 20 verse 19. Tingnan po natin yung sa 16:21. Pakibasa nga po. Parang sa parang yung pagbasa mga kapatid, parang ninegate yung idea ng resurrection. Hindi tayo magkakasabay-sabay. Kailangan masanay na tayo ng pagsabay-sabay. Nakatutuwa po itong ating karanasan ngayon mga kapatid. Ang sinasabi po ni Lord Jesus yan, yung kada pagkakataon po na babanggitin ni Lord yung kanyang reason bakit sa sinugo ng Ama dito sa lupa para ialay ang kanyang buhay doon sa krus, tinitiyak po niya kasama sa kanyang paghahayag ng katotohanan na yon mangyayari sa kanya, pati na po yung kanyang pagkabuhay na muli. Sasabi niya na mamamatay siya, pagdating ng 3 araw, babangon siya muli. Babangon siya. Tiyakan po yun. Sinasabing tuwiran ng ating Panginoon kung ano ang mangyayari sa kanya, bubuhayin siya muli pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ikalawa, tingnan po natin sa John chapter 2, 19-22. Yan, bigay natin example yan. Ngayon, subukan natin sabay-sabay tayo. Wala pong maiwan, walang pumauna. Pagkabuhay na muli, sabay-sabay po yung mga binanal. Ngayon, subukan natin. Ready, begin. Ba, mas paganda? Ang ganda po nung sinabi nung last sentence. Sabi, then they believed the scripture and the word that Jesus had spoken.
Ano po sinabi ng Panginoon? Tukol sa kanyang pagkabuhay na maguli. At ano po, sabi yung isang talata, sa 21 ba yun? But the temple that he had na po, tumutukoy sa kanyang katawan. Katawan. Bodily resurrection. Bodily resurrection. And then, 1 Corinthians chapter 15. Ang tingnan po natin mula sa verse 20 hanggang 24. 1 Corinthians 15, 20 to 24. Dito po parang makita natin dagdag na apresiasyon sa pagsulat niya po sa Pablo tungkol sa muling pagkabuhay kasi meron tayong makikitang karagdagang detalye sa kanyang pagsulat. O tingnan po natin, basahin natin chapter 15 verses 20 to 24. Basa! Alright. Notice, wala pong binanggit tungkol sa oras mismo. Ang dinidiin po sa kasulatan tungkol sa muling pagkabuhay, hindi po yung oras. At makita natin dito sa halip ay yung pagkakasunod-sunod po ng mga muling pagkabuhay. At binanggit po, una, ang tungkol sa ating Panginoong Hesus. Tama po? Sinundan po yon ng, ano po, ang kasunod. And then, yung sa mga righteous, tsaka po yung sa wicked. Dito po, makita natin, tuwiran, sinabi niya po sa Pablo, merong muling pagkabuhay. Malaman po natin na merong scriptural proof sa katotohanan ito, hindi po ito katang-isip lang, hindi po ito pantasya lang, kundi yung pong idea, mga kapatid ko sa Panginoon, na merong mga katotohanan, kapahayagan ng kasulatan na dapat po nating malaman ukol sa pagkabuhay na muli. Halimbawa, ilan po sa mga bagay na ito, ang muling pagkabuhay ay gawa po lamang ng ating triune God. Ang tatlong persona ng ating Diyos ay involved sa konsepto o katuruan ng tungkol sa muling pagkabuhay. In general, mababasa po natin sa scriptures na ito ay mula sa ating Diyos in general. Pero may mga talata pong tuwiran sinasabi, ang involved dyan ay ating Panginoong Hesus o kaya po ang banal na Espiritu. Halimbawa, yung pong sa Holy Spirit, Romans 8:11. Romans 8:11, meron ba tayong talata noon? Tingnan nga natin. Kung wala po, mabilisan, buksan natin mga kapatid. At ang unang makakita sa Romans 8:11, pakibasa po. Ito, may pagbanggit sa, may kinalaman po ang Holy Spirit sa resurrection. 8:11. And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who lives in you. Nung tanggapin natin si Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas, ang sinasabi po ng kasulatan, sumaatin ang Espiritu ng Diyos. At kailanman po hindi na siya alis diyan. At sinasabi nga po ng mga sulat po na po sa Pablo sa mga taga-Korinto, ito nga po sa Roma, sinasabi, ay nandun ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit po, merong
papel na ginampanan pa rin po sa muling pagkabuhay maging ng ating Panginoon Jesucristo. Galing sa Kanya ang buhay, and therefore, babalik po sa Kanya ang buhay. At isang kapahayagan po noon, yung katotohanan ay tungkol sa muling pagkabuhay. So, unang katotohanan po na ating dapat nayakapin, gawa po ng Diyos, the Triune God, ang muling pagkabuhay. Wala pong mangyayari na muling pagkabuhay liban sa ating Panginoon Diyos. Pangalawa, ito po ay bodily resurrection. May kinalaman po sa ating physical, material na katawan. Itong katawan na to. Now, matindi po ang implikasyon niyan, mga kapatid, para sa ating lahat. Kasi nga po, may pagpapalagay ang iba na mayroong muling pagkabuhay, pero sabi nila, ang taguri po nila, spiritual resurrection. Spiritual resurrection. Kaya nga po, malinaw na sinabi na po sa Pablo sa mga taga-Korinto, si Kristo nabuhay na maguli. At siya nga po ang tinagurian na first fruits of the resurrection. First fruit or firstborn of the dead, ayon sa Colossians chapter 1 verse 18. Ang simpleng katotohanan na ito, kung muling nabuhay si Lord Jesus, gayon din po ang samananampalataya. Ang maganda po rito, yung pagtubos na ginawa ni Lord Jesus includes the body. Tandaan po ninyo, meron tayong at least sa mas popular na konsepto, meron po tayong 3 bahagi ng ating pagkatao o katauhan. Diwa, damdamin, katawan. At lahat pong yan ay tinatawag po na buo. Ikaw ay binubuo ng isip, ng damdamin, at ng katawan. So ikaw yon. You are a whole unit. Body, mind, or feeling, the heart, and yung pong ating material at saka immaterial na sangkap. Now, pagdating po sa kaligtasan, kasama po yung katawan sa pagkatubos sa atin. Hindi po lamang ang Diyos po natin, hindi lang after our spirits or our souls. In fact, yung ating mga ebanghelista nagsasabi, misleading daw yung taguri sa mga nag-evangelize na soul winners. Hindi na raw po natin ipausong gamitin yung soul winning o pag-evangelize. Kasi po, hindi lang po kaluluwa ang gusto ni Lord na maligtas. Buo ka, kasamang isip, ang damdamin, saloobin, at ang katawan. At mga kapatid, pagka hinanapan natin ang katibayan niya mula sa kasulatan, mapapatango nga po tayo. 10 nitong ating katawang ito, kailangan po ng kaligtasang katubusan. Kailangan po ng kaganapan, yung pagiging whole, buo. Sa kasalukuyan po ay may paghahati-hati ang ating isip tungkol sa ating pagkatao, pag-being, katawan, saloobin o damdamin, kaisipan, compartmentalized. At parang walang kinalaman o kaugnayan ng isa't isa. So meron tayong tinatawag dati, wala po yun eh. Pero ngayon, matagal-tagal na rin naggamit natin, emotional intelligence. O kaya po ay yung kaugnayan ng utak at saka ng katawan. Sabi ng isip natin, malusog tayo, pero ang ating katawan ay mahina. So, subject tayo sa depression. Tuloy,
ang mga psychologists natin nalilito, ito ba ay sakit o ito'y kasalanan? Yung pagkakadepress, ito ba'y sakit na simple, kailangan magagamot yan, madadala sa gamot, o ito'y kakulangan ng tiwala sa Lord, so kasalanan? So, linawin po natin, pati na po ang ating katawang lupa, kailangan ng kaligtasan. Let me give you as a proof to that. Romans chapter 3. Romans chapter 3, ilang mga talata po nagsasabi rito. Yung pong pagkakabanggit ni Apostol Pablo tungkol sa epekto ng pagkahulog ng tao sa kasalanan, nahayag po sa paraan ng pisikal. Mula sa verse 9 hanggang 18 ng chapter 3 ng Romans. What shall we conclude then? Are we any better? Not at all. We have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under sin. And it is written, now pansinin po ninyo, sa mga susunod na mga talata hanggang 18, all quotations from the Old Testament scriptures, at meron pong tuwirang mga referensya sa Lumang Tipan, exactly 6 na mga referensya sa Lumang Tipan na binabanggit po ng mga talata mula sa verse 10, second part, hanggang 18. Sabi ng verse 10, as it is written, there is no one righteous, not anyone, not even one. There is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away, they have together become worthless. There was no one who does good, not even one. Now in summary, parang sinasabi po rito, lahat ng mga napapaloob, pati na po yung susunod na babanggitin niya, ay may kinalaman sa kondisyon ng puso ng tao. Puso. Sabi pa niya, 13, their throats are open graves. Yung lalamunan mo. Their tongues practice deceit. Pati po yung dila mo, apektado ng kasalanan. The poison of vipers is on their lips. Mga labi mo, paano ka magsalita. Their mouths, bibig, are full of cursing and bitterness. Their feet, yung mga paa na yan, saan nagpupunta yan, are swift to shed blood. Ruin and misery mark their ways. And the way of peace they do not know. There is no fear of God before their eyes. Mga mata. So, any which way you look at it, physical. Yung mga instrumentong gamit sa pagsalita, bibig, dila, lalamunan, etc., etc. O kaya yung mga kung saan ka nagpupunta, no, direksyon ng buhay mo, yan, mga paa, tapos mga mata, nakikita. Meron pong katotohanan sinasabi ng kasulatan, mga kapatid, na 10 ng ating katawang lupa apektado ng ating pagkahulog sa kasalanan mula sa ating nunong Adan at Eva. Di po ba? Sa history ng Genesis account, nung mahulog ang tao sa kasalanan, matapos nilang kainin yung bunga ng pagkaalam ng masama at mabuti, na sinasabi, baka matulad na sila sa atin, wika ng Diyos. Palisin natin sila sa halamanan. So, buong pagkatao po nila, labas. Hindi pwedeng, yung puso mo lang may iwan. Hindi po. Yung katawan mo, paparusahan, pahirapan. Hindi po. Magkakasama po lahat yan. With that, nililinaw pong mabuti, pati na po ang ating katawang lupa, kailangan mabago. Pero tandaan po natin ito. Hindi po lilikha ang Diyos ng bagong katawan na kanyang bubuhayin muli. Ito pong katawan na to, siya pong muling mabubuhay. Paano? Nasa kamay ng Diyos. Pero yung pong katawan na to na babaguhin, yung katawan na to na mula sa pagiging masama ay magiging malinis sa harapan ng Diyos,
Yun po yung katawang yan na binago, in a sense na binago, hindi po iniba, kundi binago, ay siya pong haharap sa Diyos at makakapiling sa walang hanggan. Kung sakali, ayon sa dikta ng mundo, pagharap mo sa salamin, hindi ka masiyasiyahan sa nakikita mo. Sa katawan mo, kapatid ko sa Panginoon, mag-isip-isip ka. Mababaw ang dadahilan mo para kay Lord na sasabi, sana ang ilong ko medyo tumangos-tangos. Sana naman babawas-bawasan yung mga yan, kayo na nagsabi ho. At sana naman, yung mga sana, sandali lang kapatid. Pwede pong baguhin ni Lord yan. Pwede pong kasama po yan sa ano. So, itsurang matanda ka na, pero 18 anyos ka pa lang. Itsurang matanda ka na kasi hindi ka marunong magdala ng problema. Nako, pati po yung sentimiento mo, babaguhin ng Panginoon para mabago yung aura ng mukha mo. Pwede bang magkakilala pa rin tayo sa pagdating sa langit? Yung binuhay na muli? Opo. Naalala nyo, sa panahon na nandito ang Panginoong Sus, yung sa Transfiguration Mountain, nakita po nila Pedro, Juan at Santiago. Andun ang Panginoon kay pagkwentuhan kina Elias at kay Abraham. Akala nyo, na-recognize nila si Elias yun, si Abraham yun. Hindi naman sila lumang tipang mga characters na to. They know, they recognize. So, kapatid, meron bang pagkakataon? Yung pagmumukha, ayoko makita ang pagmumukha nito. Teka muna. Hindi ikaw merong authority para sabihin, gusto kong makasama to, ayaw ko nito. Hindi, wala sa yung kamay yung authority niya na pipili ka na makakasama. Yung pala, kabaligtaran ng, ikaw ang ayaw pala makasama din. Kaya tayo po'y magtiyagaan sa isa't isa, mga kapatid. At yung mga tampuhan natin, sa isa't tabi na po natin yan. Pag binago ka na ng Lord, binago na rin siya ng yung katabi mo, ay nako, hallelujah, ang lalabas sa yung bibig. Hindi po yung pintasan dito, pintasan doon. Ito pa ang maganda, mga kapatid ko sa Panginoon. Yung pong ika nga po, nangyari na pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, napakalaki po ng implikasyon nito para sa ating buhay pang araw-araw. Kasi po, ulitin ko, yung pong issue dito sa bagong tipan na Biblia tungkol sa pagkabuhay na muli, hindi po yung panahon kung kailan mangyayari ito. Kasi in general po, masasabi nila ng ating mga theologians, mangyayari daw po ito, mayroong resurrection of the righteous, resurrection of the wicked, at sa pagitan po noon, yung 1,000 years of millennial reign muna. Yun daw po magpapahiwalay dito as far as timing is concerned. Pero mga kapatid, yung idea po ng yung unang mangyayari tsaka yung pagkakasunod nito ang siyang bibigyan din po ng bagong tipan. Ang una pong pinapahayag na katotohanan ng pagkabuhay na muli, yung sa ating Panginoong Sus. Now, una po, kaugnay nito. Binibigyan din po ng bagong tipan na kasulatan ang katotohanan, ang kahalagahan, bakit nabuhay na muli ang ating Panginoong Sus. Kung hindi po, at kung walang pagkabuhay na muli, na unang-una po ang ating Panginoong Sus ay binuhay na muli. Kung hindi po nangyari yon, ano ang sabi na po sa Pablo sa mga taga-Korinto? Una, sabi niya, ginawa kong sinungaling ang Diyos. Pangalawa, sabi niya, yung mga nangangaral tungkol sa kaligtasan, wala ring silbi. So, nagsisinungaling, nandadaya lamang. And then, pangatlo, sabi niya, yung inyong pananampalataya, walang kabuluhan. Etong matindi. Walang bukas na aasahan. Walang magandang bukas na aasahan. Gentlemen and ladies, I want you to observe the times sa ating panahon ito.
Si tao po, ano mo'y nabubuhay ngayon, na ang kanyang buhay hanggang dito lang. So, ginagawa po ng tao ng mundo ngayon ang mga pagsisikap para sa buhay na to. At wala na po para sa bukas. Alin lang po sa dalawa ang pwedeng magdikta noon. Sa isang banda, may pag-akala na ang buhay ay dito lang. Pero sa kabilang banda, at ito'y sa posisyon ng mga Kristiyano at tagasunod ni Kristo, dahil sa merong haharapin na magandang buhay kaysa dito. Yung pong pinagkaiba, kapatid ko sa Panginoon. At ang nagkaiba, resurrection. Resurrection. Ikalawa, una po, in order, yung muling pagkabuhay ni Lord Jesus Christ. Ikalawa po, yung muling pagkabuhay ng mga nakay Kristo hanggang sa kanyang pagbabalik. Kasama po rito, yung mga ikangay naligtas o ginawang banal sa panahon po ng kasalukuyan, the church age. At saka po yung mga tinagurian po ng Biblia na Old Testament saints. Yung mga nababasa natin sa kasulatan, halimbawa yung sa Hebrews 11, yung tinawag pong yung mga tala ng mga individual na mayroong kaugnayan sa ating Panginoon, Hall of Faith, ang sabi nila. Inyong napakinggan ang pananambahan sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Para sa inyong katanungan, prayer request o pagbati, mag-email lamang sa info@febc.ph.